So paano mga kaibigan at mga kasipra, this is again John from Acoustic One. So time out muna tayo sa ating guitar tutorial. So in this video, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng strings sa ating acoustic guitar. So kagaya nito, so alamin natin kung kailan ba tayo kailangan magpalit ng mga strings nito at ano yung gagamitin nating mga tools para sa pagpalit ng ating mga strings. So mag-intro muna tayo and then mag-proceed na tayo sa ating video. So tara, let's! Okay, so yun po mga kaibigan at mga kasipra. Again, nagbabalik na tayo sa ating channel and kagaya nga na sinabi ko kanina, alamin muna natin kung kailan tayo magpapalit ng ating string ng gitara. Specifically sa acoustic guitar. Kagaya nito, di ba? Buo pa naman siya, 6 pa rin ang strings niya, pero I've decided na palitan na ito. So, unang-una sa lahat, kapag ka ang string ng inyong gitara is nagkaroon na ng discoloration, ayan o. Usually ito, nung una ko nabili, color gold. Lalong-lalo na yung makapal na string niyan. Pero ngayon, no, kung mapapansin nyo, may mga part na rito na nangingitim na. So, bago pa mangyari na maputol ito, kailangan ko ng palitan. Kasi medyo nagkakaroon na rin ng, yung kumbaga sa tunog ng gitara, hindi na maganda yung tone niya. Okay? And pangalawa, kapag ka, obviously, naputol na yung isa sa mga string ng gitara natin, kailangan nating palitan yung buong set neto, okay? Yung iba kasi ang ginagawa nila para daw makatipid, kung ano lang yung string na naputol, yun lang nang papalitan. Pero ang advice ko sa inyo mga kasipra, kung halimbawa naputulan kayo ng string, lalong-lalo na yung pinakamanipis na string, yan ang madalas maputol yung number 1, or paminsan tawag nila dito is 0, yan yung madalas maputol. Kapag naputol na yan, palitan nyo na yung buong set niyan. Bakit? Ang reason nito is kapag ka yung string lang na naputol lang papalitan nyo, magkakaroon siya ng variation sa tunog. Ibig sabihin nito, yung tunog nung ibang set ng string is magiging iba na as compared dun sa pinalitan yung bago. Okay? Ngayon, papakita ko sa inyo yung mga kakailanganin natin para makapagpalit ng strings. Okay? Una-una, kailangan nyo ng peg winder. Ayan. Okay, ito actually mano-mano lang to. Mamaya tuturo ko sa inyo paano gamitin yan. And then of course, cutter plier. Siyempre may mga awas din yan or may mga sobrang string na kailangan putulin. Ito ang gagamitin natin. And then obviously, siyempre kailangan nyo ng bagong string. Maraming mga gauges ang mga string. Itong sa akin, ang binili kong string is gauge 10. So ang brand niya is D'Addario. So D'Addario, baka naman. A few moments later. So ngayon, ang una nating gagawin is of course, luluwagan natin yung mga string dito sa tuning pegs niya. Okay? Umpisahan natin dito sa may pinakamakapal. Alright? Medyo luluwagan lang muna natin ng konti para yung tension ng mga wires is ma-decrease. Ngayon, para mas mapabilis, ito, gagamitan natin ng winding peg. Ang purpose niyan, kung mapapansin nyo rito, ayan, ito yung swak dito sa may tuning peg niya. Para mas madali, di ba? Merong mga ganitong klase ng winding peg, mga kasipra, na automatic. Actually, yung parang demotor. Demotor ba tawag nun? I mean, pipindutin mo na lang kung saan na siyang iikot. Ito kasi mano-mano eh. Okay, so yun po mga kasipra at mga kaibigan. So natanggalan natin yung string dito sa may tuning peg. Okay, so bago natin ikabit yung string, siyempre you might as well clean the head and of course yung ating fretboard. Okay, kung meron nga kayong lemon oil ata tawag doon, mas maigi para mas makintab yung ating fretboard. Alright, pero sa akin clean cloth lang, okay na. Wala pa akong pambili ng lemon oil Pero meron naman mga ganun sa Lazada, sa Shopee, yan. O kaya sa mga music stores. Yan. Para malinis. Okay, so yun po mga kasipra at mga kaibigan. So mapapansin natin dito, hindi pa tayo tapos sa pagtanggal ng string. Dahil dito sa part ng bridge na to, andito yung mga strings. So mapapansin natin, isa sa mga purpose din ng winding peg is pwedeng pang tanggal ito ng mga bridge pins. Ang tawag dito bridge pins, yan. Yung mga yan, okay? So kung mapapansin nyo dito sa may winding peg, ayan, no, may para siyang uka. Yan yung ilalagay natin sa may bridge pins para may angat siya para matanggal natin yung string. Ayan, ayan, no. O, diba? O, isa pa.
Ayan. Ayan. Ngayon, since tanggal na yung bridge pin, so madali na rin natin matanggal yung mga strings niya. Okay? Ayan. Isa-isahin na lang natin. Ayan. So, yun po mga kasipra, kung first time nyong magpapalit ng string, so ingatan nyo na wag nyong mawala itong package na to. Kasi dito niya ini-indicate kung anong color ng bawat string. Ano po? So, yung pinakamanipis na string, which is the E string, so siya yung kulay silver. Ito, kung mapapansin nyo ito. Ito siya. And then yung sumunod niya is yung B string, yun yung purple. Ayan o. And then G, yun yung third string niya, which is color green. So ito siya o. Ayan, color green. Ayan, G. O, diba? Para hindi na kayo malito. G as in green. And then sumunod yung D string, siya yung color black. And then yung A string, siya yung red. Ayan, color red. And then yung brass or yung color gold, ayan, siya yung E string, yung pinakamakapal. Okay? Ayan. Okay, so yun po na mga kasipra, ang paglagay ng string, unahin muna natin dito sa pinakamanipis. So, ang standard procedure niya, ito, kung nakaharap ng ganito yung gitara nyo, yung pinakamanipis na string, ayan, ito, yung kulay silver, which is the E string, siya yung ilalagay nyo dito sa pinakadulong kanan kung nakaharap sa inyo yung inyong gitara, yung body niya. Okay? So, lalagay nyo lang ito, yung dulo niyan, dito, papasok nyo dito sa bilog na yan. Ayan. And then, ilalagay nyo na yung bridge pin. Ito yung bridge pin. Okay? Siya yung magsisilbing pang-lock sa ating mga string. Ayan. And then, sunod-sunod na yan. Yung susunod naman is yung B string. Ayan, yung kulay violet. Ipitin nyo na lang maigi, pindot-pindutin nyo na lang. Ayan. Susunod na is yung G string, which is yung color green. Ayan. Ayan na siya mga kasipra. So, susunod naman natin ngayon is lalagay naman natin siya dun sa tuning peg. Okay, so mapapansin natin dito mga kasipra, ito ang pinakamanipis na string, yung E string. Lalagay natin siya dito. Ayan. So, ang pag-insert niyan dito. Okay? Hindi dito. Hindi sa outer, kundi inner portion. Ayan. Dito. Alright? Saka natin ngayon iikutin. Pero wag muna nating ihigpitan kasi mamaya tuturo ko sa inyo paano ilagay yung string properly. Okay? Yeah. Lagay muna natin siya isa-isa. Okay, kung maghihigpit kayo ng string sa inyong tuning peg, kailangan clockwise position. Okay? Yan, mapapansin nyo, ikot ng string. Ganyan. Okay? Ganyan siya. Alright, yan. Dapat clockwise. And then, susunod na natin tong B string. Ayan, ganun din siya. Pa-clockwise din dapat ang higpit ng inyong string. Okay, clockwise position. Ayan. Ganyan dapat ang ikot ng paghigpit nyo sa string. Okay, so dito na natin gagamitin itong ating winding peg para ma-hold ng konti ang ating mga string. So just make sure na mai-position nyo na kahit papano yung mga string sa position niya dito sa may headstock niya. Okay, kung mapapansin nyo, meron siyang mga parang linya-linya dito. So doon nyo na i-position yung inyong mga string. Press nyo ng ganito para hindi ko mawala. And then, yan, ikot nyo na. Meanwhile, okay, so yun po mga kasipra, just sa heads up lang, mapapansin nyo naman, dito naman sa side ng head na to, itong tatlo na to, yung kung saan nilalagay natin yung malalaking string, ang kanyang pag-ikot naman is counterclockwise. Okay, so ganito siya, counterclockwise. Ayan o. Ayan. So ganun din ang gagawin ko sa mga susunod pang mga malalaking string. Okay, so yun po na mga kasipra at mga kaibigan. So mapapansin natin naka-align na yung mga string pero hindi pa nakatono at hindi ko pa masyado hinigpitan. Ayan. So ang gagawin natin dito para maganda yung tension ng mga strings, hihilain natin ng konti, hihigitin natin ng ganito. Pero huwag naman todong higit ano po. Ayan, ganyan-ganyan nyo lang. Ayan. Ayan. Bago nyo higpitan yung mismong string. Okay? Ganon din ang gawin nyo sa lahat ng string. Para maganda yung tension ng wire or ng string all throughout the fret. Okay? Ayan. And then after nun, saka na natin hihigpitan. Okay?
pwede na natin ngayon putulin yung mga excess na wires, ayan, or yung string. So, gagamitan natin ng cutter plier. Ayan. Okay, so yun po mga kasipra at mga kaibigan. So, naikabit na natin ang ating mga string at syempre, naitono na natin ito. So, sa pagtono naman ng gitara, marami namang mga available resources dyan eh. Pwede kayong gumamit ng mga pedal effects. Meron kayong makikita sa Lazada or sa Shopee or sa mga music store ng mga guitar pedals na pang tono ng gitara. Okay, kung wala naman kayo, kadalasan naman ng mga acoustic guitar, mga electric acoustic guitars, meron na siyang built-in na tuners kagaya nito. Okay? At kung wala naman kayo ng dalawang ito, kung halimbawang uwido kayo, ibig sabihin nito, madidistinguish nyo na yung tunog ng bawat string. Basta tandaan nyo, yung pinakamakapal na string, siya yung E. And then sumunod is A, D, G, B, and then yung E, yung higher E. Ayan. So, after neto, kapag natono nyo na yung gitara, pwede na tayo magtugtugan. Alright? Alright. Okay. So, yung pong mixing vlog na na-present ko sa inyo ngayon. I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Acoustic One, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na guitar vlogs. So, till next time mga kasipra at mga kaibigan, maraming salamat at God bless.